So what's up mga guys, another vlog, another day. So start tayo now ng paggagawa ng compost. So meron tayo ditong timba. At ito ang ating gagawa ng lalagyan ng ating mga tira-tirang pagkain. Or yung gagawa tayo ng compost kung tawagin. Yan. Ang kailangan natin is timba. Tapos ito. So para saan nga ba to? Ito yung soldering iron. So para saan nga ba? So ito gagamitin natin pambutas dito sa timba. Dito sa ilalim para yung pinakang tubig is hindi ma-stuck sa loob ng ating gagawing compost. Compost na timba. Yan. At ito naman, pinakang takip niya. Yan. So itong isa. So dalawa to, yung isa bubutasan natin. At gagawin nating pupunlaan natin ng pechay na ating itatanim do sa ating pinlat. So bago yan, bago ang lahat, so muna tayo. Butas muna tayo ng ating gagawing compost. Okay. So gamit ang ating soldering iron. So ito na guys, yan medyo mainit na at tatry na natin butasan. So dito sa ilalim, so kailangan may butas din siya. Yan, medyo sinisipon tayo. So yan, binubutasan na natin. So make sure lang na may butas itong ilalim para once na malagyan ng tubig, so hindi may stuck do sa loob. So dapat yung ating ilalagay is yung tuyo. Yung hindi naman yung tuyong-tuyo, yung medyo may moist din. Kailangan din na may moist yung pinakang ilalagay natin. So dalawang klase yung ilalagay natin dito sa timba. Yung kung tawagin is green and brown na na ilalagay natin. Green material. Parang ganun. So hindi tayo ganun ka-expert kaya so nanonood din lang tayo sa mga kapwa natin YouTuber at nakuha tayo ng mga tips. Yan. Medyo may sipon tayo. Yan guys. So butasan natin ng marami-rami para hindi ma-stackan ng tubig. So maliit naman yung ating ginagamit na pambutas. Yan, okay lang na marami. Yan. Butas na tayo ng butas. Yan. So yung green nga pala, yung green material. So yun yung mga gulay. Yan, dito naman sa gilid. Yun yung mga balat ng or mga pinaghimayan ng gulay. Tapos yung yung balat ng itlog, pwede din. Saka yung mga balat ng prutas, mga balat ng avocado. So mayroon tayo ditong ilan na dala. So mamaya papakita ko sa inyo yung ating ilalagay. Yun yung mga green material. Yan guys. So butasin na natin dito. Butasin na natin si maisan. So istakan natin to. Tapos yun namang brown. Kung tawagan yung brown, yun naman yung mga pwede yung mga layak. Yung mga halimbawa dahon na tuyo, kaya nga kulay brown na. Dahon na tuyo, pwedeng kahoy, pwedeng dahon na tuyo. Yan, mamaya papakita ko sa inyo, maglalagay tayo ng mga kailangang ilagay. So sa paglalagay nga pala, base sa ating mga napanood na mga tips, so dapat salitan. Yung halimbawa yung mga green muna, yung green na ilalagay natin. Sa paglalagay naman kailangan ng salitan. So una is lagay natin ng green material. So halimbawa ang ilalagay nyong green material ay halimbawa lang is 10 gram. So yun namang sunod na ilalagay nyo na brown material is 20 gram. So multiply, mas madami yung brown material kaysa green material. So salitan lang yan hanggang sa mapuno yung inyong lalagyan. So ganun lang para mas mabilis mabulok yung ating compost. Yan guys, okay na siguro. Yan, kita nyo. Yan. Butas-butas na. Dagdagan pa natin mga ilan pa. Yan. So okay na. Tanggalin natin saksak at baka may
umapoy pa ay. Yan. Yan nga guys, okay na yung ating pagbubutas. Yan. Ito. So layer by layer natin lalagyan. Tapos pagka natagalan, syempre bababa yun. So mabubulok. So kailangan pag bumaba, lalagyan uli natin ng layer by layer uli na green, brown, green, brown. Yan. So para laan daw mas mabilis mabulok. So ang gagawin natin is liliitan natin ang piraso ng mga ilalagay natin. Halimbawa, yung dahon, hihimay-himayin nyo. Or yung pinakang gulay na mga pinaghimayan ng gulay. Tatatarin maliliit lang, maliit para mas mabilis matuyo or mabulok. Yan. So para ito, yung tubig naman hindi ma-stuck, kaya natin binutasan. Yan. So ito namang isa. Ito namang isa, yan. Pubutasan rin natin. So try nating mag-ano dito. Lagay ng binhi. Mga ilan lang butas pala ito. So try lang natin. So ito naman guys, yung ating bubutasan. Ito naman yung gagamitin natin na punlaan yan para manipis. Dito natin tatry ipunla yung pechay at mustasa. So mamaya hanap tayo ng mga lupa na pwede nating ilagay dito. Yan, butasan na rin natin para hindi ma-staka ng tubig. Mga siguro mga 20 butas lang to. So pwede naman nating idirekta doon sa mismong lupa. Ang problema nga lang, baka mamaya nga ay may mga nadayo dito mga aso ay baka mamaya ay kaya bungkalin ay para mas safe yung atin. So tatry muna nating itabi-tabi, lagay sa mataas-taas, kaya dito natin balak magpunla muna. Yan, pero kapag wala namang mga naliligaw ng mga hayop doon sa inyong lugar, so pwede na siguro direkta sa lupa. So for the meantime, ganito muna ang ating gagawin. Yan, bubutas muna tayo dito ng mga lalagyanan para in case na umulan or maulanan, so hindi siya maistakan ng tubig, hindi malulunod yung ating mga punla. So bulok sa punla ang mababad sa tubig, so hindi siya didiretso pagka nababad sa tubig. So malulunod, kumbaga sa tao malulunod. Yan. So siguro pagka butas ko din sa kabila, mga 3 butas pa nito, din sa kabila okay na. Yan. Butas lahat tayo ng butas. So mabilis naman pagbubutas ng ganito. So bumili kayo ito, mura lang. So may nabibili naman ito sa mga hardware. Itong ating ginamit na soldering iron. So sa hardware siya nabibili, worth of 60 lang ata to. Nabili ko noon. So mura lang, mayroong depende sa watts, mayroong 80, 100. Depende sa watts ng inyong gagamiting soldering iron. Yan. Ito mabababa ang watts, kaya mura-mura. So depende sa watts nga ng inyong bibilhin. So ito 60 lang, 60 pesos lang. So mas mabilis niyo magagawa ito yung ating ginagawa ng mga pagbubutas. Yan, kaysa kumuha kayo ng itak, iikot nyo. So ito pag uminit, suksok lang kayo ng suksok. So mabubutas na. So medyo maliit lang. So meron namang malakayang dulo niya, pwede nyong paltan ng dulo. So may nabibili namang malaking dulo, so medyo mahal nga lang ng konti. So pero pwede na rin to. Basta damihin nyo na lang yung butas. Pwede na yan, yung ganyang kaliit. Yan guys, okay na. Okay na yung ating punlaan at saka yung ating compost sand na timba. Yan, ito na guys yung ating timba na butas-butas. Tapos ito yung mga green material natin. Yan. So meron tayo ditong avocado. So himay-himay natin, paliliitin natin yan. Meron tayong yung pinagkunay ng pechay bato. Tapos balat ng itlog. So yung kalamansi, parang hindi ata ari ito. So hindi na natin yan sasama yung kalamansi. Ito mga balat ng avocado. Tapos balat ng papaya. Yan. So meron na tayong
green material. So sa mga brown material naman ang ating kukunin. So madami naman dito sa paligid yan. Pwede yung mga gantong dahon. Paliliit-liitin nyo lang. Yan. Ganon. Hanggang sa makarami kayo. Pwedeng kahoy din. Ito. Kahoy ng mga tuyo. Yan. Tapos ito. Dahon ng saging. Pwede din. Pwede din nata yung mga dahon na ganito. Yung mga damo na haba-haba. So guys, sa green material, pwede din yung mga damo. Yung mga grass, Carabao grass na kukunin nyo lang. Halimbawa yung mga ganito, yan, pwede. Saka yung mga malunggay, yan, napakabisa niyang gawing compost yung dahon ng malunggay. So kasama siya sa green material. Ayan naman, yan. So start tayo ng paglalagay. So paliliitin pa nga natin yan. So last time ito yung ating ginawang pandilihig. So unang araw, so mga ilang araw na ba ito? Parang patres yan. Ito yung ating nilagay na pandilig, pansamantala muna. So naglagay din tayo dyan ng mga green material, tapos yung brown material magkasama rin. Kaso nilagyan natin siya ng tubig para nakababad. Yun muna ang ating ginagamit na pandilig or pinakang pataba sa lupa, yung pinakang pandilig. So pwede ding mga dumi ng mga hayop. So yung mga dumi ng baka, kalabaw, yan. Lalo na yung mga kinakain ay mga berdeng halaman or mga damo, yun. Huwag daw laang yung mga tae ng aso at pusa, yun, hindi ari yun. Basta yung mga tae ng kambing, manok, yan, pwede. Baka, kalabaw, yan, pwede yan. Pero yung iba na hindi, dahil may baka mas lalong anhin iyon ng puntahan ng mga daga. Meron yung mga element daw na hindi pwedeng isama. Ito na guys, so ating hilap-hilapin na maliliit. Yan. Para mabilis mabulok. Yan. Hindi na natin sasama yung kalamansi, parang hindi ata ari yan. May compound ata na hindi pwede yan. Yan. Yan o. Ito ng mga tuyo-tuyo na o. Ito yung sa mga green material. Yan. May laman pa ay bulok-laan yung avocado. Oh. Yan, ito isang buo. Oh. Bulok ay. Yung buto hindi na natin sasama. Yan. Para mabilis mabulok. Maliliit. Ito dudurogin lang. Yan. Maganda daw pino. Ang gawa daw ng iba dito din. Anong tawag doon? Dinidikdik pa para maging pulbos. Tapos saka pwedeng ilagay pagka gantong balat ng itlog. Ang gawa ng iba dinidikdik. Pipinuhin para maging pulbos. Tapos saka ibubudbud. Pwede rin ibudbud sa mismong lupa, yung sa may puno ng halaman. Yan. Ayan guys. So ito guys, yan, lalagyan muna natin ng kaunti na lupa. So dudurugin natin. So ito ating pagpupunlaan. So hanap tayo ng yung medyo mataba-taba na lupa. Saka yung gabok, abo na yan. Matataba naman dito ang lupa, kaya kahit ito lang ating gamitin, pwede na. So medyo pipinupinuhin lang natin para paglalagay ng abo nung ating ipupunla na pitsay ay okay yan. Pipinuhin lang natin. Yan. Ganda naman dito ang lupa, mataba. Yan, natin lang tatanggalin yung mga ugat-ugat. Yan, pwede na dito magpunla. Dadagdagan pa natin ng pampataba pa. Yan. Ito guys, gabok
or abo, pwede yan. Nagbabaga-baga po. Mamaya ating lalagyan ng ng tubig na kaunti, pinakang pandilig. Ayan, pwede to. Gabok. Ayan. Uli nga maganda rin ito lalo na to nagbabaga-baga pa. Hahaluin natin mamaya ng konti. Tapos natin gagawing punla. Yan, punlaan. Mainit-init kaya ginagamitan natin ng karit. Nabaga pa para tayo magsusuob nito para tumaba yung lupa. Yan, pwede yan. Tapos lagyan pa natin ng konti pa. Yan. Kailangan natin mapuno ng mga hanggang ganun pa. Hanap pa tayo ng lupa na pwede. Ito na guys, ating medyo didilig-diligan. Yan, malis yung alikabok. Parang kakunti yung lupa natin nadagdagan natin ng konti pang lupa. Pipilitan lang yata ang kumansaksulo. Yan. Wala pa tayong mga anong tawag doon, yung compost sana maganda yun so ito naman maganda naman lupa dito, matataba, kaya pwede na to. Yan, ready na for lagay ng binhi. Yan, lalagay na tayo dito ng binhi. Titingnan natin kung tutubo. So alaga lang siguro sa dilig, pwede na. Yan, magbubudbud tayo dito ng binhi. Ito na guys yung ating pechay na binhi. Yan, so ilalagay natin dito. So bubudbud na lang natin. Yan, pakalat para hindi siya dikit-dikit pagtubo. So pagkalagay natin, so tatabunan uli natin ng kaunting lupa. Tapos saka natin didiligan para maging moist siya. So kukuha lang tayo ng lupang panglagay. So ito na guys, ating bubudburan muna ng lupa bago natin diligin. So yan, kailangan durugin muna natin, matabunan ng kahit kaunti man lang yung pinakambuto o binhi nitong pechay. Yan, tatabunan lang natin. Tapos kaunting dilig. Yan, konting tabon lang, matabunan lang okay na. Yan. Tapos kaunting dilig. Yan, pagka okay na, didiligan na natin. Wala pa tayong pang kaya wisik-wisik lang muna. Wala pa tayo nung pinakang pang spray natin, sana spray lang. Masyadong pagka gatong ginamit tayo, masyadong malakas ang bagsak, that spray lang. Ayan, patutulo-tuloan lang natin ng konti. So gagawa pa tayo ng pang spray na pandilig, hindi pa nga tayo nakakagawa. Ayan, so for the meantime, ito muna, baguhan lang tayo So nakuha pa tayo ng mga tips and tricks sa ating kapwa YouTuber. Yan, ito na guys. Yan,
Parang babasain nyo lang. So may butas naman yung pinakang pinaglagyan yan. Kaya hindi siya madidimig or ano ng ulan. Halimbawa in case na umulan. So mamaya tatakloban natin do sa or pagtatabihan natin. Tatakloban para mamaya biglang tumudo ang ulan ay hindi siya tutubo ng maganda. Gawa ng pagbagsak ng ulan, so magtatalsikan yan. Yan. So dapat ganyan lang. Parang spray lang dapat ang ulan. Ay pag todo ang ulan talaga magtatalsikan yan pag walang cover. Opya. Saan guys yan? Ito yung saha ng saging. Oh. So pagka meron kayong pinutol na saging o may pinutol kayong saging, so yung saha mapapakinabangan pa to. Yan. I-ano nyo lang sa gantong mga plat. So napaka-sustansya nito para sa lupa. Yan. Hanggang doon sa dulo ating lalagyan. Paliliitin nyo lang para mabilis mabulok ang saha ng saging. Yan. Yan. Tatabtabin lang natin dito para maging masustansya ang lupa. Yan guys. Kanina sa dulo. So lahat yan papakinabangan ng saging. So ang katawan nito ganito ang gagawin nyo para mapakinabangan pa. So pagka halimbawa may pinutol kayo, pwede nyong itambak sa puno ng kahit anong laman, pero pwede din sa niyog or sa mga halimbawa mga guyabano, mangustin, yan kahit anong puno pwede to. Maganda tong saha ng saging pag ginanto nyo, tinabtab nyo, tapos ilagay nyo. Yan. Once na yung mabulok, magbibigay yan ng sustansya sa lupa. Yan. So pipinuhin nyo lang na ganito, pino, para mabilis matuyo at ma-absorb ng lupa. So bago natin itanim yung ating pichay, so sigurado ito pang-abot na yan, tuyo na to at malalahok na to doon sa lupa. Yan. Yan guys. Yan. So nalagyan na natin yan ng saha na saging. So pag meron pa, pwede pa natin yan lagyan. Tapos ano siya, pwede rin yung mga dahon-dahon na kulay brown na, pwede ding ilagay dyan, ibudbud para maging pataba sa lupa.